Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa isang parte ng kagubatan sa loob ng gate habang mayroon tayong makikitang mga anino ng isang grupo ng mga adventurers. Dito ay mayroong boses na nagsasabi na ito pala ang ikatlong gate, at mukhang ang boss na lamang ang natitira. Bagamat nagsabi itong misteryosong tao na may suot na maskara na mayroon silang kailangang hanapin bago nila patayin ang boss, kaya natanong ng ikalimang prinsipe na si Sanjay kung ang tinutukoy niya ba ay ang labi ng ikaapat na prinsipe na si Sally. Pero sinagot siya nitong lalaki ng hindi dahil ito'y ibang bagay. Naiinis na natanong ni Sanjay kung ano ang pinagsasabi nito, subalit giit lang nitong misteryosong tao na huwag niya itong intindihin. Dagdag pa nito habang makikita natin ang pagtitipo ng buong grupo ng tribo ng Karse sa kanyang paligid na ito'y hindi naman makakasagabal sa pagtapos nila sa misyon, at ang pag-utos niya sa mga kasamahan nito na sila ay magpatuloy. Kumunot ang noo ni Sanjay at pinagpapawisang naisip na ang mga kalalakihang ito ay hindi nakikinig sa kanya. Bago ng mga pangyayari ay bumalik muna tayo ng bahagya sa nakaraan habang mayroon tayong makikitang dalawang lalaki na naglalakad sa isang pasilyo ng palasyo. Tinanong dito ng isa kung narinig ba nito ang tsismis patungkol sa una at ikalawang prinsipe na sumuko sa pagkuha ng trono. Ngunit natanong lang din siya nitong isang lalaki kung sumuko ba ang mga ito at hindi ba't hinahangad nila noon na maging hari. Sa loob ng isang silid ay makikita naman natin si Sanjay na nakaupong nakasandal sa isang pader habang napapalibutan ng maraming bilang ng mga inumin. Naririnig itong pag-uusap ng dalawang lalaki, may matinding galit niyang naisip na ang mga kapatid niya ay mga tanga dahil sumuko ang mga ito sa pagkuha ng trono dahil lamang kay Kashan. At mayroong bagay na mas ikinakainis si Sanjay, ito ay dahil kahit na siya ay isang prinsipe ay inaalok pa rin siya ni Kashan upang siya ay suportahan na para bang hindi siya nararapat sa trono. Napapakagat sa iniinom niyang bote, may inis na napagpasyahan ni Sanjay na hindi niya hahayaang maging hari ang kanyang kapatid kahit paano ang mangyari. Mapapansin naman natin ang pagngiti ng isang babae. Ito ay si Areda na bigla na lang sumulpot sa tabi ng ikalimang prinsipe sabay sabi na magkakalagnat ito pagpatuloy itong nakaupo sa malamig na sahig. Si Sanjay na nagtataka ay natanong kung ano ang dahilan kung bakit ito pumunta sa kanyang kwarto, sabay saad na hindi niya ito inimbitahang pumasok kaya siya ay umalis. Paliwanag ni Areda na siya ay naroon upang palakasin ang kanyang loob at natanong kung hindi ba nito naisip na oras na para siya ay maghanda. Ipinasintabi naman ito ni Areda dahil palagay niya ay hindi makukuha ni Sanjay ang trono, na kanyang ikinagalit ng husto kung saan nagawa nitong mabasag gamit ng kanyang kamao ang hawak niyang bote. Ipinaliwanag ni Areda na dinala ni Kashan ang party ni El galing kay Gaffer. At kahit na sila man ay mga dayuhan na galing sa Victoria, ang kanilang mga nagawa gamit ng kanilang galing at abilidad ay tunay na kahanga-hanga. Saad pa ni Areda habang mahigpit na napapapiga si Sanjay ng kanyang kamao, na kung ang party na ganoon kalakas ay tutulungan ng ikaapat na prinsipe ay paniguradong makukuha ni Kashan ang trono sa halip na siya. Bagamat naagaw ang buong atensyon ng ikalimang prinsipe sa reyna dahil sa pagsasabi nito na ito'y hindi niya gusto. Paliwanag pa nito dahil sa tingin niya, si Sanjay ay ang mas angkop upang maging hari kesa kay Kashan. Saad pa niya na ang ikalimang prinsipe ay kinamuhian dahil sa pagkakaroon nito ng dugo ng isang mahirap, ngunit kahit na ganoon ay ginawa pa din ito ang lahat ng kanyang makakaya para sa kapakanan ng kaharian ng Aryan. Dagdag pa niya na kahit anuman ang pinagmulan ng kapanganakan nito, ang pagmamahal nito sa Aryan ay ang dahilan kung bakit siya ang mas angkop para sa trono. Ngunit natanong lang siya ng ikalimang prinsipe kung hindi ba't kailangan lang nito ng tauhan na makakaya niyang kontrolin gaya ng kanyang ama, na sinagot ni Areda na wag niya itong sabihin dahil gusto lang siya nitong tulungan, at kung gusto at kailangan nito ng mahuhusay na mga adventurers ay hanapin lang siya nito. Habang natitigilan si Sanjay, naisip niya na pinupuri siya ni Areda pero malinaw niyang nakikita ang tunay na intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Nagpalabas naman siya ng nakakatakot na ngiti habang iniisip na kung ito ay ang rason upang mapigil niya si Kashan na maging hari, handa siyang makisama sa laro. At iyon ang naging dahilan kung bakit inilagay ni Areda ang tribo ng Karse sa ikalimang prinsipe, pero kahit na ganoon, arogante pa rin ang mga ito. Pabalik sa kasalukuyan ay nagsabi siya na ang boss na lamang ang natitira kaya wag na nilang pahabain pa ang misyon, ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay pinutol siya nitong misteryosong tao sa pagsagot na hindi ito pwede. Dagdag pa niya na ang pagkuha sa item ay ang kanilang prioridad dahil isa itong bagay na gusto ng kanilang pinagsisilbihan.
Sa tindi ng galit ay pasigaw na pinagsabihan ni Sanjay itong lalaki na sila ay iniwan ni Areda sa kanya kaya siya ay mayroong parehong awtoridad sa kanila sa loob ng gate. Nang may bigla na lang lumitaw na isang boses sa paligid kaya nagugulat na lumingon ang ikalimang prinsipe. Dito ay nasilayan niya ang pagdating ng ikatlong prinsipe kasama ang buong party ng ating bida, samantala hindi makapaniwala si Kashan na ang kapatid niya ay pumanig kay Areda. Sa inis, napakagat sa ngipin si Sanjay dahil nagawa nilang malagpasan ang lahat ng mga inihandang patibong. Kaya nagsabi ang ikatlong prinsipe na ito ay isang mahusay na plano at kung hindi dahil sa kanila ni El at kanyang mga kaibigan ay hindi na siya nabubuhay ngayon. Sa tabi ay napangiti naman itong isang babaeng may malaking pangangatawan dahil pansin niya na ang party nila ni El ay mukhang mahuhusay, samantala nag-utos lang itong misteryosong tao na may suot na maskara na silang tatlo ay kalabanin ng mga ito at ang iba sa kanila ay maghahanap sa item. Maya't maya pa ay mabilis na pumaharap itong tatlong miyembro ng tribo ng Karsa patungo sa party ng ating bida upang sila ay kalabanin habang ang iba ay nagpatuloy para hanapin ang kanilang pakay. Sa pagkabahala, nag-utos si El sa kanyang mga kasamahan na protektahan nila ang prinsipe dahil hahabulin niya ang mga ito. Naririnig ito, natanong ni Sanjay kung hindi ba lalaban si El, at nagsabi na ito'y mabuti dahil hindi sila magiging isang banta kung wala ang ating bida. Dagdag pa niya na papaisipin niya sa mga ito na mas mabuting namatay sila doon sa patibong. Mapapansin naman natin ang pagliliwanag ng item sa braso ng isang miyembro ng tribo ng Karsa habang mayroong binubuhat na bagay. Samantala pag-alit lang na natanong ni Kashan kung bakit ang kapatid niya ay nakikipagtulungan kay Areda, at nakalimutan na ba nito ang ginawa nilang panunumpa na kukunin ang kaharian ng Aryant sa kanya. Nang bigla na lang siyang nahinto dahil sa pag-angat ng mga ugat ng isang puno sa lupa. Kasunod ay makikita natin ang malaking katawan ng puno, kasabay ng pagliliwanag ng mga mata nitong isang miyembro ng tribo ng Karsa. Sa tabi ay nanlaki naman ang mga mata ni Kiri at Miner habang napapatingala dahil sa isang malaking anino na bumalot sa kanilang kinaroroonan. Ito ay isang napakalaking puno na siyang binuhat nitong lalaking may malaking pangangatawan at kaagad na itinapon papunta sa party ng ating bida. Dahil dito dali-daling ipinalabas ni Dibo at Kiri ang kanilang nagliliwanag na espada at sumugod. Kung saan makalipas ng ilang sandali ay mayroon tayong makikitang dalawang linya ng liwanag. Ito ay galing sa napakalakas na pag-atake ni Kiri at Dibo upang hiwain itong malaking puno. Si Miner na inihahanda ang kanyang baril sa tabi ay nag-utos naman na sila ay umalis sa daan. Kasunod ay ang pagpapalabas niya ng kanyang napakalakas na skill patungo sa kalaban nilang lalaki. Ngunit nang makarating itong skill ay mapapansin natin ang pagpigil nitong lalaki gamit lang ng kanyang mga kamay, kung saan habang ito ay nagpapatuloy ay makikita natin ang unti-unting pagbiyak ng pag-atake. Na siyang kaagad nitong nawasak gamit lamang ng kanyang kamay at purong lakas. Matapos nito ay dali-dali itong lalaki na sumugod patungo sa kinaroroonan ng ikatlong prinsipe upang siya ay atakihin. Sa pag-aalala, napasigaw si Miner ng todo sa prinsipe. Subalit bago pa makarating itong lalaki ay may makikita tayong dalawang anino na mabilis na lumukso galing sa kanilang kinaroroonan. Ito ay pagmamayari ni Ralph at Dibo na kaagad na pumaharap kay Prinsipe Kashan upang siya ay depensahan sa pamamagitan ng pagpigil sa kalaban. Ramdam ang matinding puwersa ng lalaki, natanong ni Dibo kung bakit ito napakalakas kahit pa na silang dalawa na ni Ralph ang nagtutulungan. Sa itaas naman nitong lalaki ay ang biglang pagsulpot ni Kiri habang angat-angat ang kanyang espada. Sa sandaling makahanap siya ng tamang pagkakataon, ginamit nito ang kanyang skill para magpalabas ng surpresang pag-counter. Sapagkat bago pa nito magamit ang kanyang espada ay ang paglitaw rin ng babaeng miyembro ng tribo ng Karsa sa kanyang likuran upang pigilan ang espada nito gamit ng kanyang sandatang palakol. Maya't maya pa habang naglalaban itong dalawang babae, sa tabi ay makikita natin si Miner na nagsasabi na sila ay manatili para ito ay kanyang mabaril. Pero sa hindi inaasahang tagpo, lumitaw din ang isa pang kalaban sa kanyang likuran dala-dala ang sandata nitong si Bat. Nakahanap ng pagkakataon, mabilis na nagpalabas ng surpresang pag-atake itong lalaki gamit ng kanyang sibat na siyang naglikha ng malaking pagsabog ng lupa. Habang sinasangga ni Miner ang kanyang pag-atake gamit ng sandata nito, may tuwa niyang isinaad na siya ay napakabilis para sa isang tao na gumagamit ng baril. Di kalayuan sa lugar na pinaglalabanan nitong mga adventurers ay naroon ang ikatlong prinsipe na siyang nababahala ng husto sa tagpo.
Nang bigla na lang siyang sinugod ni Sanjay gamit ng kanyang espada para siya ay pasurpresang atakihin, pero sa kabutihang palad ay nagawa itong mapansin ni Kashan at dali-dali itong nasangga. Nagpatuloy ang ikalimang prinsipe sa pagpapalabas ng malalakas na pag-atake ngunit itong lahat ay patuloy rin na nagagawang masangga ng kanyang kapatid. At dito ngayon ay makikita natin ang pakikipagtunggali ng ikalimang prinsipe na si Sanjay at ang ikatlong prinsipe na si Kashan para sa trono ng kaharian ng Aryan.